At narinig ni Jacob ang mga salita ng mga anak ni Laban na nagsisipagsabi, Kinuha ni Jacob ang lahat ng sa ating ama at doon sa mga sa ating ama ay tinamo niya ang buong karanalang ito. At minasdan ni Jacob ang mukha ni Laban, at narito't hindi sumasa kaniyang gaya ng dati. At sinabi ng Panginoon kay Jacob, Magbalik ka sa lupain ng iyong mga magulang at sa iyong kamag-anakan at ako'y sa iyo. At si Jacob ay nagsugo at tinawag si Rachel at si Leah sa bukid sa kanyang kawan. At sinabi sa kanila, Nakikita ko ang mukha ng inyong ama na hindi sumasa na gaya ng dati, datapwat ang Diyos ng aking ama ay sumakin. At nalalaman ninyo na ang aking buong lakas ay ipinadwingkod ko sa inyong ama. At dinaya ko ng inyong ama at binagong makasampu ang aking kopahan, datapwat hindi pinahintulutan siya ng Diyos na gawan ako ng masama. Kung kanyang sinabing ganito, ang mga may batik ang magiging kopahan mo, kung maggagayoy na namanakan lahat ng kawan ng mga may batik, at kung kanyang sinabing ganito, ang mga may guhit ang magiging kopahan mo, kung maggagayoy ang lahat ng kawan ay manamanak na mga may guhit. Ganito inalis ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama at ibinigay sa akin. At nangyari na sa panahong ang kawan ay naglilihi, ay itiningin ko ang aking mga mata, at nakita ko sa panaginip. At narito, ang mga kambing na lalaki na nakatikip sa kawan ay mga may guhit, may butik at may dunis. At sinabi sa akin ng anghel ng Diyos sa panaginip, Jacob, at sinabi ko, narito ako. At kanyang sinabi, Itingin mo ngayon ang iyong mga mata. Tingnan mo na ang lahat ng kambing na natatakip sa kawan ay may guhit, may batik at may dunis, sapagkat aking nakita ang lahat na ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahira ng langis ang batong pinakalahala, at doon ka gumawa ng panata sa akin. Ngayon tumindig ka, umalis ka sa lupain ito, at bumalik ka sa lupain pinanganikan sa iyo. at nagsisagot si Rachel at si Leah, at sa kanya'y sinabi, Mayroon pa ba kaming natitirang bahagi o mana sa bahay ng aming ama? Hindi ba inaari niya kaming taga-ibang bayan, sapagkat ipinagdiri niya kami at kanyang lubos ng kinain ang aming halaga? Sapagkat ang buong kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama, ay aming yaon at sa aming mananap, ngayon na gawin mo ang lahat ng sinabi sa iyo ng Diyos. Nang magkagayoy tumindig si Jacob, at pinasakay sa mga kamelyo ang kanyang mga anak at ang kanyang mga asawa. At dinala ang kanyang lahat na hayop, at ang kanyang buong pag-aaring tinipon, ang hayop na kanyang napakinabang, na kanyang tinipon, sa Padan Aram, upang pumoroon kay Isaac na kanyang ama, sa lupain ng Kanon. Si Laban nga ay yumaon upang gupitan ng kanyang mga tupa, at ninakaw ni Rachel ang mga larawang tinatangkilik ng kanyang ama. At tumanan si Jacob na di nalalaman ni Laban na taga Syria, sa di niya pagbibigay alam na siya'y tumakas. Ganito tumakas si Jacob sangpo ng buong kanya, at bumangon at tumawid sa ilog Euphrates, at siya'y tumungo sa bundok ng Gilead. At binalitaan si Laban sa ikatlong araw na tumakas si Jacob. At ipinagsama niya ang kanyang mga kapatid, at hinabol niyang 7 araw, at kanyang inabutan sa bundok ng Gilead. At naparoon ng Diyos kay Laban na taga Syria sa panaginip sa gabi, at sa kanya'y sinabi, Huwag kang magsalita kay Jacob na mabuti o masama man. At inabutan ni Laban si Jacob, at naitirik na ni Jacob ang kanyang tolda sa bundok, at si Laban sangpo ng kanyang mga kapatid ay nagtirik din sa bundok ng Gilead. At sinabi ni Laban kay Jacob, Anong ginawa mo na tumanan ka ng di ko nalalaman at dinala mo ang aking mga anak na parang mga bihag sa tabak? Bakit ka tumakas ng lihim at tumanan ka sa akin at hindi mo ipinalam sa akin upang ikaw ay napagpaalam kung may sayahan at may awitan, may tambula at may alpa? At hindi mo man lamang ipinahintulot sa aking umalik sa aking mga anak na lalaki at babae. Ngayon ay gumawa ka ng kamamanan, nasa kapangyarihan ng aking kamay ang dawan ko kayo na masama, ngunit ang Diyos ng inyong mama ay kinausap ako kagabi na sinasabi, Huwag kang magsalita kay Jacob na mabuti o masama man. At ngayon, bagaman yung inibid yumaon, sapagkat pinagmimitian mong datnin ang bahay ng iyong mama ay bakit mo ninakaw ang aking mga Diyos? at sumagot si Jacob, at sinabi kay Laban, sapagkat ako'y natakot
sapagkat sinabi kong baka mo alising sa pilitan sa akin ang iyong mga anak. Kaya kung kanino mo masumpuman ang iyong mga Diyos, ay huwag mabuhay. Sa harap ng ating mga kapatid ay iyong kilalanin kung ano mayroon akong iyo at dalhin mo sa iyo. Sapagkat hindi nalalaman ni Jacob na si Raquel ang nagnakaw, at pumasok si Laban sa tolda ni Jacob at sa tolda ni Leah at sa tolda ng dalawang alilang babae, datapwat hindi niya nasumpungan, at lumabas sa tolda ni Leah at pumasok sa tolda ni Raquel. Nakuha nga ni Raquel ang mga larawan at naisiksik sa mga daladalahan ng kamelyo at kanyang inupuan. At inapuhap ni Laban ang buong palibot ng tolda, ngunit hindi niya nasumpungan. At sinabi niya sa kanyang ama, Huwag magalit ang aking Panginoon na ako'y hindi makatindig sa harap mo, sapagkat ako'y mayroon ng kaugalian ng mga babae. at kanyang hinanap, datapwat hindi masumpungan ang mga larawan. At naginit si Jacob at nakipagtalo kay Laban, at sumagot si Jacob, at sinabi kay Laban, Ano ang aking sinalamsam at ang aking kasalanan, upang ako'y habulin mo mo'y pag-iinit? Yamang inapuhap mo ang lahat ng aking kasangkapan, anong nasumpuman mong kasangkapan ng iyong bahay? Ilagay mo rito sa harap ng aking mga kapatid at ng iyong mga kapatid, upang hatulan nila tayong dalawa. Ako'y natira sa iyo nitong 20 taon, ang iyong mga babaeng tupa, at ang iyong mga babaeng kambing ay hindi nawala ng kanilang mga anak, at ang mga tupang lalaki ng iyong kawan ay hindi ko kinain. Ang nilapa ng mga ganid ay hindi ko dinala sa iyo. Ako ang nagbata ng kawalan. Sa aking kamay mo hiningi, maging nanakaw sa araw, o nanakaw sa gabi. Ganito nakaraan ako, sa araw ay pinupugnaw ako ng init, at ng lamig sa gabi, at ang pag-aantok ay tumatakas sa aking mga mata. Nitong 20 taon ay natira ako sa iyong bahay. Pinaglingkuran kitang 14 na taon dahil sa iyong 2 anak, at 6 na taon dahil sa iyong kawan, at binago mo ang aking kopahan na makasampu. Kung hindi sumaakin ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham, at ang katakutan ni Isaac, ay walang pagsalampalalayasin mo ako mayong walang dala. Nakita ng Diyos ang aking kapigatian, ang kapaguran ng aking mga kamay, at sinuway kanya kagabi. at sumagot si Laban at sinabi kay Jacob, Ang mga anak na babae nito ay ating mga anak at itong mga anak ay mga anak ko at ang mga kawan ay mga kawan ko at ang lahat ng iyong nakikita ay atin at ano magagawa ko ngayon sa mga anak kong babae o sa kanilang mga anak na ipinanganak nila. At ngayon halika, gumawa tayo ng isang tipan, ako't ikaw na maging patutuo sa akin at sa iyo. At kumuha si Jacob ng isang bato at itinindig na pinakaalaala. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga kapatid, Manguha kayo ng mga bato. at kumuha sila ng mga bato at kanilang ginawang isang bunton, at sila'y nagkainan doon sa malapit sa bunton. At pinanganlan ni Laban na Jegar sa Hadutha, datapwat pinanganlan ni Jacob na Galaad. At sinabi ni Laban, Ang buntong ito ay saksi sa akin at sa iyo mayon. kaya't ang pangalan niya itinawag na Galaad. At Mispa, sapagkat kanyang sinabi, Bantayan ng Panginoon ako at ikaw pag nagkakahiwalay tayo. Kung pahirapan mo ang aking mga anak o kung mag-asawa ka sa iba bukod sa aking mga anak, ay wala tayong ibang kasama, tingnan mo, ang Diyos ay saksi sa akin at sa iyo. at sinabi ni Laban kay Jacob, Narito, ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito na aking inilagay sa gitna natin. Maging saksi ang buntong ito at saksi ang batong ito na hindi ko lalagpasan ang buntong ito sa dako mo at hindi mo lalagpasan ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito sa pagpapahamak sa amin. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nacor, ang Diyos na naman nila ay siyang humato sa atin. at si Jacob ay sumumpa ng ayon sa katakutan ng kanyang amang si Isaac. At naghandog si Jacob ng hain sa bundok, at tinawag ang kanyang mga kapatid upang magsikain ng tinapay, at sila'y nagsikain ng tinapay, at sila'y nagparaan ng buong gabi sa bundok. At bumangong maaga sa kinaumagahan si Laban, at hinagkan ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at pinagbabasbasan, at yumaon at umuwi si Laban.